So good day everyone, this is Elaine Daniel and welcome to my first video. In this video, we will be exploring a Python library called the NumPy or numerical Python. So this will be a three-part series, just videos, three-part video kung saan we will be exploring Python library. So sa part 1 natin, we will be tackling the NumPy library, kung anong use nito, what is its function, saan siya ginagamit, and even we are gonna try kung paano siya gagamitin sa isang simple working program. Pero before we do that, talakayin muna natin yung mga basics about the NumPy that we should know. So, let's proceed. Ayan. Kung ano nga ba yung NumPy. What is NumPy? Kagaya na nabanggit ko kanina, NumPy or numerical Python is the foundational library para sa pag-aaral ng scientific computing in Python or even paggamit nito. So, simply, kapag nagdi-deal tayo sa NumPy, we are dealing with or considering NumPy bilang backbone ng data science, even ng machine learning, ng statistics, and even pag-a-apply ng linear algebra sa Python. So, ang core function niya is nag-introduce siya ng isang powerful data called ND array or n-dimensional array kung saan ito ay grid ng values with the same data type. So, may grid ng may values and isa lang yung kanilang data type. Bakit nga ba ginagamit ang NumPy? So, alam naman natin, pag gumagawa tayo ng Python list or isang list sa Python, naggagawa tayo ng listahan ng values sa Python, matrabaho siya and mabagal kasi madami ang ginagawa and it consumes a lot of memory. But sa NumPy, itong array is written in C. So, it makes it 50 times faster, mas mabilis siya gawin, and mas memory efficient siya compared to yung manual or mano-mano na paggawa ng Python list. Saan naman siya ginagamit? Kagaya ng sabi ko kanina, it is a backbone ng data science. So, nagagamit siya sa machine learning, kagaya ng TensorFlow and PyTorch. Ginagamit din siya sa data science, statistics, and linear algebra applications in Python. So, basically, ang idea nito, if we are working with numbers, we can or we should use the NumPy library. So, for us, na magkaroon naman ng overview, kung ano nga ba yung functions ng NumPy, silipin natin yung 5 basic functions or 5 basic na kayang gawin ng NumPy that we beginners must know. So, first of all, kailangan, if may data tayo, i-convert natin siya into a NumPy array. Kasi hindi siya magwo-work kung ito ay flat list lang. Kailangan natin siyang i-convert into NumPy array so we can work with it. Okay? So, yung unang basic function is creating array. So, yung ating NumPy library, kaya niyang gumawa ng arrays. So, meron akong nakita na 3 functions or 3 ready-made functions that we can use while using the NumPy. So, yung NumPy array, kino-convert nito yung standard Python list or yung flat list sa isang array. So, kung ito ay Python list lang at ginamitan mo siya ng np.array, i-convert niya ito into an array from the name itself. Then, pangalawang function is the np.arrange, kung saan sa close and open parenthesis, i-indicate natin yung kung saan siya magsisimula, start, saan siya magtatapos, and ano yung step between those values. So, in np.arrange, gumagawa siya ng array na may regular space. May pagitan yung bawat values which is consistent. Same lang din sa function ng Python na range. Okay. Then, pangatlo na function na sa paggawa ng array is the np.linspace, kung saan inside the open and close parenthesis, i-indicate naman natin kung saan siya mag-uumpisa, the start, saan siya mag-e-end, the stop, or the number, or kung ilan yung values na i-generate natin. So, np.linspace start stop num ay gumagawa ng specified number ng evenly spaced values
over a specified interval. Also, itong lead space is ginagamit siya and great for plotting axis. So, parang ang difference ng np.arrange sa np.lin space is sa lin space, you can also indicate kung ilan yung values na ilalagay. While sa arrange, kung saan lang siya magsisimula, saan siya magtatapos, and ano yung spaces between those values. Okay, next is inspecting array properties. So, also, yung ating NumPy library, it can inspect properties. So, before doing math sa ating Python, kailangan nating i-check yung shape ng data matrix or kung anong data type yung meron tayo or what kind of data type are we dealing with. So, yung sa dot shape, it is an attribute with no parentheses kasi i-return niya ay tuples showing the number of rows and columns. So, sa shape, meron siyang pinapakita na tuple na number ng rows and number ng columns. And makikita natin ito mamaya, okay? Then, next function sa pag-i-inspect natin ng array properties is the np.dtype. Sa dtype, makikita na natin doon, pero it tests or it shows kung ano yung type ng data that we are dealing with inside those, inside the values or the array. So, ano bang type ng data that we have? We have the int or integer, we have the float or yung fractional, may fractional parts, may points, may decimal, may decimals. Ayan, may decimals. It shows the data type of the elements inside the array. Ayun. So, tinitingnan lang naman ito yung kung ano yung data type na ginagamit natin, kung integer siya or kung float. Okay? Next is, I think pangatlo, and creating array, inspecting array properties, and pangatlo is mathematical operation. So, sa NumPy, ito ay, pag nag-perform siya ay element-wise. Ibig sabihin, automatic. Hindi na natin kailangan ng for loops. Kasi diba gumagamit tayo ng while loops, gumagamit tayo ng for loops, para yung command is maging repeated. But, using the NumPy, these NumPy mathematical operations functions is hindi na natin kailangan gumamit ng for loops. So, yung una, ang ginagawa lang na itong unang tatlo, the np.add, the np.subtract, and the np.multiply is it performs basic arithmetic across two arrays. So, imagine nyo, meron tayong dalawang arrays and yung elements na magkakatapat nun ay pinaperform lang ni np.add, the np.subtract, and the np.multiply yung basic operation element by element, array by array. Okay? So, paano yung sa np.add? I-add from dalawang array, then yung magkatapat na element, ipag-a-add niya yun. So, for example, meron tayong 7, 7, 7. Sa baba ay meron tayong 8, 8, 8. So, kung np.add, pag-a-add lang yun. 7 at 8, 7 at 8, 7 at 8. So, 15, 15, 15. Ganon din yung sa subtract, ima-minus lang siya. And kapag multiply, ganon din, imo-multiply lang. Ayan. Next is the np.dot. So, or tinatawag din siyang at operator. So, ginagamit naman siya pag magmumultiply tayo ng matrices or ng matrix sa linear algebra. Next is the basic statistics, which ito yung itatry talaga natin mamaya. Which is kukunin natin yung metrics or yung, we can say the measure of central tendency. Basta yung basic statistics, basic statistic concepts, na meron ang NumPy library, which kaya niyang i-calculate ang mean, which is the average, median or the middle score sa ating array, and standard deviation or like it's the measure kung gaano ka-spread out yung ating data inside the arrays or yung ating values. Which, susubukan natin mamaya. Then lastly, it can reshape data. So obviously, ginagawa lang nito, ini-reshape niya lang. So, yung data, sometimes it comes in a flat list or like just a normal Python list. Pero, for us to be able to use the NumPy library, kailangan nating makipag-deal with 2D array.
Ibig sabihin, two-dimensional na array. So, kung meron man tayong flat list, we should convert it into 2D matrix or two-dimensional array. And ang gagamitin natin is that dot reshape, np.reshape, open and close parentheses, rows and cols, which stands for columns. So, ang ginagawa lang naman ito is it changes yung layout ng isang array without changing the data. Bali, ang babaguhin niya lang is the position, is the layout, but not the data. That's it. So, ngayon, after this, we are going to try naman to utilize it sa isang simple but working program. Okay, I'll be right back. Ang gagawin natin is itatry natin yung mga nalaman natin or natutunan natin na use or function ng NumPy library sa isang working or simple working program. So, yung una, lagyan lang natin ng comment na magsisilbing label kung ano nga ba yung ating ginagawa. So, NumPy sample program. Sulatan na natin ng written by Elaine Hewitt. Yan. So, ngayon, para magamit natin yung NumPy, of course, we have to import it sa ating program na ginagawa. So, we just type import NumPy and pwede natin idugsong yung as and kung paano natin siya gagamitin. Pwede natin gamitin yung NP, which is, ito yung usually used kapag ginagamit yung NumPy library. So, pagka na-import na natin siya, we are now free para gamitin yung mga functions, yung ready-made functions sa loob ng ating NumPy library. So, lagyan natin ng label. Ang una natin gagawin is we create a 1D array. Ang gagawin natin is gagawa tayo ng 1D array, then i-reshape natin ito into 2D array, and try natin gamitan ng stats. Okay? So, una, lagyan lang natin ng label, creation of 1D array. Yan. So, sa paggawa natin ng 1D array, pwede nating hingin na lang din sa NumPy library, of course. So, we just put the name, data. Dito natin ilalagay yung informations or values na ibibigay sa atin. So, we type np, then gagamitin natin yung arrange na function, and sa loob nun is kung saan tayo mag-uumpisa and kung saan tayo magtatapos. But remember, ang indexing lagi is from 0. So, lagi tayong -1. For example, gusto nating mapalabas sa list is 1 to 6. Okay, 1 to 6. So, from 1 to 7. Kasi kung sa indexing, ang index 6, ang pang 6 na index ay 6, of course. Kaya kailangan natin gawing 7 dahil sa 0 nag-uumpisa ang index. So, ang gagawin natin ngayon is, kailangan natin siyang makita. Kailangan natin siyang mapalabas. So, we just add a string. Papangalanan natin na since ito yung, original data, since ito yung ating original data, let's name it original na lang. Then, ayan. Then, comma, and yung ating values, which is sa data. Ngayon, itatry natin kung mapapalabas natin. Okay, let's go. Let's try to run it. Wait lang, hindi ata kita, pero dito, try to put it here. Mag-add, wait lang. Ayan, so napalabas natin dito yung 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ayan. Ngayon, bumalik tayo dun sa ating ayan, sa ating ine-edit. Ayan. So, ngayon, what we're gonna do is, ayan.
Sunod natin gagawin, since meron na tayong 1D array, kailangan naman natin itong i-reshape into 2D array. Kasi kailangan natin yun para magamit natin siya or ma-deal natin siya within this program. So, una is, we just type a comment para alam natin kung ano nang nangyayari. Pero, this is just optional. Hindi naman to required na gawin. I just do it para madali po siyang maintindihan. So, una, kailangan natin ulit gumawa ng value holder or placeholder, para i-reshape ito. Since meron na nga tayong ready-made function na reshape, it will be easy. So, we type, okay, sige, dahil ito ay matrix, ayan, lagyan natin ng MPRX, it stands for matrix, and ilalagay naman natin dito yung kung ilang columns and ilang rows yung gusto natin. So, data dot reshape, kasi yung data yung i-reshape natin, and open and close parenthesis, ilang rows and ilang columns. So, since 6 yung ating list, we can do 2 rows and 3 columns. Since 2 by 3 is 6. Okay. Okay. 2, 3. Then, after that, para rin makita natin, we need to print it out. Ayan. So, lagyan natin dito, matrix. And, ayan, matrix. Tapos, comma. Then yung ating data, which is from MTRX. Sige, later, sige, i-run na natin para sure. Medyo may trust issue eh. Okay. Try kong ipakita ulit yung naging result natin. Idle. Ayan. So, napalabas natin yung 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dalawa siyang row and 3 column. But, medyo hindi natin siya makita ng ayos kasi hindi siya pantay. So, try nating gamitan siya ng new line, no, na I think function din or use sa ating Python. So, ibalik ko muna ito sa ating original. Ayan. And ngayon, lalagyan natin siya ng new line. So, dito, I think dito, sige, we can try naman kung tama kung saan ko siya ilalagay. And yan. Ayan ay slash and it stands for new line. Okay? Try natin kung magiging okay siya. Save, of course. And let me show you ulit. Asan ba yan? Ayun. So, pantay na siya. Kita natin yung 1 and 4, 2, 5, 3, and 6 na nag-a-align. Okay? Balik tayo dun sa ating kinocode. Ayan. Ngayon, next natin gagawin is, ayun na, pwede na natin siyang gamitan ng stats. Actually, ito lang yung nakikita kong madali-dali as a beginner naman, ito yung nakikita kong madali-dali sa ating Python na NumPy, yung paggamit ng stats. Since elementary or high school, tinuturo ito. So, yung basic lang, yung mean, median, and yung ating standard deviation. So, we can find the mean, median, and SD. Yeah. So, next, ang kailangan lang natin gawin is to print it. Okay, print, close and open parenthesis. Ayan. Tatype natin the mean is string to string. The mean is, sige, lagyan natin ng colon and comma. And ano nga ba yung, yung gagawin nating mean, yung ating matrix. So, we put np dot, gagamitin natin yung mean. Sa loob nun is bakit 0? Matrix. Then, baka makalimutan natin. Kulang pa ba ako ng isang parenthesis? Tama, 2. Ay. Okay, tama, 2. Print. Next is, bibilisan na po natin. Medyo
mahaba na ata yung recording. The median is, tapos, we ought to have the comma, and p dot median. Meron tayo niyan, may function tayong ganyan. Sa loob is matrix. Okay, sana ay isang run lang natin and gumana na siya since ito ay mabilis lang. Ang std ay np.std inside the matrix. Inside is the matrix. Okay, lalagay natin. The SD is, ayan. O, sana isang run lang gumana to siya, ano? Let's try. Okay, it must be saved. Ayun. So, ang ating mean is 3.5. The median is 3.5. And the SD is 1.7078251276599933. So, ang notice ko dito is masyadong mahaba yung ating, wait lang, ipapakita natin. So, ito po yung lumabas sa ating idle. Let's adjust. Ito ang lumabas. Ayan. The mean is 3.5. The median is 3.5. The SD is 1.70782512765993. So, ako lang ba or masyado siyang mahaba? So, we're gonna try to round it off. So, I think meron namang round off ang NumPy library. So, titignan natin. Balik natin siya. Sige, okay na yan dyan. Ayan. Then, ito. Ito yung ating function na, ito yung ating program na meron na tayo ngayon. Pero, we need to do something about our SD. Kasi yung ating SD ay masyadong mahaba. So, we just copy yung ating SD. Hindi, ito lang. Control C. Ngayon, we're gonna go back dun sa ating ginagawang program. Ayan. Dito, try natin gamitin yung np.round. So, ilagay natin yung ating SD, Control V for paste, and masyado talaga siyang mahaba. So, ano bang pwede nating ipangalan sa maging rounded value? Sige, let's go with RND. Rounded value equals, tapos gamitan natin siya ng np.round, and sa loob nito is yung ating SD. And ilang places. So, usually 3. Sige, try natin ng 3. Or 2. Sige, 2. Okay, 2 na lang. Then, if gagana siya, let's go with printing it. Print the rounded value of SD is, then saka natin i-print yung RNDB, which is the rounded value. Let's try. Sana ay mag-run, So, kailangan makakuha tayo ng another line that indicates that the rounded value of SD is supposedly 1.71. 1.71 ang ating SD. Papakita ko sa inyo yung ating lumabas sa ating runner. Ito. Wait. Ito yung ating sumunod na, ayan. And the rounded value of SD is 1.71. So, napaikli natin siya. Pwede ring tanggalin na natin tong np.sd.
para ang matira nilang is the rounded value of SD is 1.71. So, as for this NumPy library exploration, we did it. Nakagawa tayo ng isang simple but working program para maintindihan natin kung paano nga ba nagwo-work ang ating NumPy library. So, ito na yung ating, I think kailangan natin siyang liitan, para, ayan, wait, para makita natin yung buong program. Ayan, so that's it. For our next video, we will be exploring the SciPy, and the another one is the Matplotlib, kung saan tutukuyin naman natin doon or i-explore natin doon yung paggamit ng SciPy at ng Matplotlib sa pagpa-plot ng charts and of course sa linear algebra, since yung ating unang ginawa is statistics. That will be all. Thank you. Goodbye.